ang Holy Eucharist is the same sacrifice of Jesus at the cross 2,000 years ago. Mo niya akong i-inject sa itong mind para ma-appeal niya sa iyong katikisim. Ang importante sa pagsimba. Si Jesus Christ, isimba siya mga apostolis kanus adlaw sa iyahang pagkabanhaw. Kanus ang iyang pagkabanhaw? Domingo. The first day of the week. Mo na ang adlaw sa iyang pagkabanhaw. So, si Kristo, ang mga Kristiyano wala nagsimba sa adlaw. Kundi gisimba na nila si Kristo sa adlaw nga siya nabanhaw. Ang mga SDA, gisimba nila ang adlaw. Actually, si Kristo. Kay Sabado. Nga, kinsa may simbahan Sabado, patay pa man si Kristo anak, kay Domingo man siya nabanhaw. So, ang ilahan na tumong sila sa Judaism nga wala nitanggap og kay Jesus Christ. So, kitang Kristiyanos nagsimba kang Kristo gyud ang atong gisimba nga nagpanhaw sa adlaw Domingo. Sila dili sila muwede mo simba sa adlaw Domingo kay didto sila sa Sabado. Kay dili man Ginoong Hesus ilang gisimba sa Sabado, kundi ang adlaw mismo sa Sabado. Nga maoy batasan sa mga Judaism. Kay Sabado mong gyud pahulay ang mga Judaism. Kay wala sila misimba Domingo ang Judaism, kay wala nila gitanggap si Jesus Christ nga maoy Ginoo. O mao pod ang mga SDA. Feeling nila gitanggap nila si Jesus Christ, but their action speaks louder than word. They are not worshiping Jesus, but they are worshiping the Sabbath day. Ang Iglesia ni Cristo, kung imong i-define na siya, dili sila religion, kulto sila. Kay wala sila katanggap ang Jesus Christ as Diyos. Okay, gusto na ko nga i-define pag-ayo ang misa. Kay mo ni pinaka-source na to sa atong kusog o mo ko ni nakapaluya sa mga Katoliko nga makasimba, dili gyud sila ganahan mo simba labi at mga busy. Ang Domingo usa siya ka memorial sa Ginoo, paghandom sa Ginoo ba. Tanaw ang misa, pagsugod sa misa, ang pari magprosesyon. Muna ang misa, magprosesyon ang pari, tapos mangantaw entrance song. Nakapalo ba mo asa nga ang misa ika-compare sa kinakibok ang pasyon ni Jesus Christ na? Muna ang misa gitawag sa holy sacrifice. Munang wala dapat palakpak ang misa kay sakripisyo na. Nabay mapalakpak na nagsakripisyo? Okay naman na Jesus Christ. Ano yung nagtabo? Nganong sakripisyo man ni Jesus Christ? Gikan sa pagprosesyon, gasulod na siya sa Kalbaryo. Nakadumdum mo sa time na si Jesus Christ misulod sa Jerusalem, nga giabibahan siya sa mga tao, mabuhi ang miyani sa ngalan sa Ginoo, mabuhi, di ba? Giabibahan siya, mga nangigkwan, giwelcome siya, na mga palwa, niya gibuklad ang ilang mga bisti, kay musulod na ang hari. That is the procession ni Jesus Christ pagpasulod sa Jerusalem para magsugod na pagkatubang siyang kamatayon. Maupod na ang pagsulod sa pari. Procession na niya padulong na sa Kalbaryo. Because the pari is gitawag sa persona Christi. Persona Christi. So pag abot sa pari sa altar, unsay mahitabo? Muhalok sa altar. Why? Gawas nga na relic. Gawas nga na relic sa saints, ihawanan sa karnero. Diha lubaon, ikatay ang kordero sa Diyos nga nagwagtang sa saskali. Palaan kay ng altar kay diya magpakamatay si Jesus Christ uli. So after na, wala na dayon ang pari. In the name of the Father and the Son and the Kitang Katoliko, mauna siyang atong ID. Sign of the cross. Why? Nga mga Protestant bra, dili mangros. Because ang ilang cross tinunglo. Tinunglo na, mabasa na sa gospel o sa naangtugon nga ang tanang mamatay sa cross tinunglo. Muna ang mga Katoliko, ang mga Protestant wala ka hisgot of cross, wala kay ang minsay sa cross o sa siya ka-curse. Si Kristo gipako, gi-curse dito. Unya nganong ato pang ginahandom ang minsay sa cross nga gi-curse si Jesus Christ. So, kung sa may tinuod yun, nagwaton, ang tinuod mangrusta. Why? Kay si Jesus Christ nagpakatinunglo. Kung si Kristo wala pa nabanhaw, lisod natong handungon ang cross kay tinunglo na. Pero si Kristo gitagaan ni dakog image of message ang cross nga dito siya nagpakamatay as tinunglo para ang cross mabag-o sa image sa pagbildi sa yawa. Kay nagpakatinunglo siya, pero after 3 days nabanhaw ang iyang pagkatinunglo. So gikan sa cross nagpakamatay, pero kaning nagpakamatay sa tinunglo nga cross, nabanhaw, munang nagkaroon og image ang cross ni Kristo nga gitawag og mensahe sa kaluwasan. Munang nasa 1 Corinto 1:18, basahan ninyo? 1 Corinto 1:18, alang sa mga nangahisalaag ang cross dakong binuang, apan alang sa mga nangaluwas ang cross dahom sa Dios. It is the power of Jesus Christ nga iyang ipildi ang yawa through the cross. Munang kita mga Katoliko, ma-identify ta nga iya ni Kristo kay natay ID nga sa matag simbahan nasa altar ang crucifix, the crucified Christ. Muna pinakasentro sa atong worship. So, muna nga kita manguros gyud ta.
Magampo, sa dili pa magampo manguros, sa pagumanog ampo manguros, pag nagkilat-kilat manguros, naay mga nakuratan manguros, muagig simbahan manguros, niagig minteryo manguros. Ang uban kung medyo pigado ang lugar din ha, unya na mga bato nya kahion, manguros ay mo pukong ang mga babay. Why? Because bisan asa ta kayang yawa gigam ang kalibutan gigaman sa yawa. Kinahanglan i-defeat nato si Satan by the power of the cross. Mao na ang mensahe sa cross. Ano ko dito ang 18? Muna kita manguros pag human magbisa manguros ta na, manguros ta. Tapos unsa man ang ingon sa pare? Magsugod na ang penitential right. Why? Nga mga ganun kinahanglan pa man ta mag-penitential right? Because we gaabot ta dito nga i-receive nato ang cross, dahon sa Dios, ang dahon ni Kristo na sa cross, o pinaagi sa cross gipildi ni Jesus ang yawa. Muna nga sa ato ang pag-deliverance, mapasok ang cross sa crucifix, mapasok ang yawa sa crucifix. Dili mo tutok ang yawa sa crucifix. Nga naman, tungod kay yawa dili gusto makadumdum sa iyang kapildihan. Pildi na siya 2,000 years aduna through the power of the cross of Jesus Christ. Unya matingala ka kay ang gihadlukan sa yawa ang crucifix maupod ang gibawal sa mga dili Katoliko. So, dili na tamo istorya daghan, alam na des. Ngano ang gihadlukan sa yawa ang crucifix, ngano ang gibawal nila? Alam na des. No, dili na talaga istorya. So, manguros, pagkahuman ana, mag-penitential right. So, ang penitential right, brad, unsa may penitential right? Kaya ang misa manggod is ang purpose sa misa is pagpasaylo sa mga sala o pagbayad sa mga sala. Lahi ang pagpasaylo. Atonement o forgiveness sa sala. Sakripisyo ni Kristo, para asa brad ang pagsakripisyo ni Kristo? Para bayaran ang atong mga sala. So mao na siya ang meaning nganong naay misa. So magpenitensya right ka lang, magpasol yun ka. Mura ka og kawatan nga nagbasol. Nga gipalupan si Kristo uban nato. Kita pod actually kita may dapat mag-antos dito pa. Pero natin mga pag-antos, atong gidala pa sa gikan sa Lunes, antos sa Sabado, antos sa Buntag sa Domingo, nag-antos ta sa pag-struggle sa kalibutan ni gaman sa yawa. Unya kining atong mga pag-antos dalon nato sa cross ni Kristo panahon sa misa, kay si Kristo magpakamatay uli sa santos ni misa because holy mass is his holy sacrifice. So karon, daghang mga antoson, mura tag kawatan. Magpenitensya pud ta, magbasol. Katong kawatan kadumdum mo, katong kawatan nga nagbasol dito sa cross. Nagbasol siya. Para mauban siya sa promise ni Jesus Christ sa paraiso. Kita pud magbasol pud ta sa atong mga sala. Kay magpalansang si Kristo, magpasyon na pud siya ulit, magsakripisyo sa ulit sa santos nga misa para mapahisama ta kay Dimas nga mauban sa paraiso. Muna mag-penitential right ta. Akong sala, akong sala. So, unya pag hinulsol ka, i-absolve ka sa pari. Kay naay ginatawag general absolution nga ang tanan gi-confess nato through penitential right, di ba human ana magwan kaluyi ako, di ba? Naday himno sa simbahan, Ginoo kaluyi ako, Kristo kaluyi ako. Nga naman, nagapagkiluoy ta sa mata sa kawatan nga gilansang sa krus. Ginoo, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. So kita usab karon mura tag kawatan, nagtaksir ta sa Ginoo gikan sa Lunes hangtod sa Sabado o sa Buntag sa Domingo na ang atong pagkatawhanon. Nag-adto ta sa Kalbaryo ni Kristo sa Santos nga Misa para magbasol ta sa atong mga sala, para i-absolve ang tanan natong mga venial sins lang ha. Venial sins. Why? I-absolve ang venial sins para in preparation nato sa pakig-communion sa Ginoo. The holiest among the holy, the King of Kings, the Lord of Lords will descend to the power of the Holy Spirit nga mahimo siya nga lawas og dugo ni Kristo ang bayon sa tinapay ug bino nga atong kalawaton, because kung after sa penitential rite we are worthy to receive Him. Ang ayan tamo dawat sa Ginoo. Nandiyan sa iyong sa misa? Walang daghang pangalawat nga late. Nga wala sa penitential rite. Kung ang pare late nga kana medyo alanganin na, dili na to nila isulti to nagakumpisal ako. Pero na ay another nga nga porma anang penitential rite. Whatever it is, basta kay gikuan sa pare, ang importante na kasabuta, that is penitential rite in preparation for us the mahimot ang worthy to receive the Holy Eucharist. Kung niabot ka nga late, huna-huna through your conscience, kung are you worthy to receive the Holy Eucharist. Pero through your conscience, you can say kung pwede o dili. Sa iyong konsensya. Ako, mukalawat ko, bisag dili, wala ko kaabot sa penitential rite. Pero depende sa sitwasyon. Kung akong neglect, kanang ako god yung gituyo nga malit, kanang ako ba ang kwan. Pero kung akong desire, kanang ako ana unya, nalay mga circumstansya, na flat time, nakuha niya, na late niya, dili na ako gusto, wala ko disposition ngayon na, dili na ako desire, dili ko pwede nga, di ko kalawat, labi magliko ko, kaya bitang magpakalawat ko ulit, magpakalawat ko, niya ako kakalawat.
Oh, ako lang katong gingon ni ma'am, ako lang magkuan ng mga ikong pasaylo, confusion. Ako mag-confusion sa ko ako lang. Pero dili sa tanang higayong ginahimo ko na nagdepende kung sinong ganong galit ko. Kay kung layo na kayo, late na kayo, di na ko mga lawat. Pero mga lawat ko spiritually, katong prayer sa communion. Oh, spiritual communion. So pagkahuman ang penitential rite, magsugod ang celebration sa Eucharist word sa tawag liturgy of the word. Take note, kung natay halimbawa morning altar no. Unsa ni dire? Gitawag ambo. Ang ambo matod pa sa GIRM, General Instruction of Roman Missal, the dignity of the ambo and the altar is the same. Ambo kitudlo ba na sa inyo ha? Dire gisaulog ang word. Take note sa misa. Word. Kung basahon nimo ang kinatibuk ang kasaysayan sa Ginoo sa tao, for thousands of years ang word, wala pa na tao ang word ba? Ang pulong diha na. O, sa wala pa ang kabuhatan ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kanang pulong nga gisgutan sa chapter 1 sa Ebanghelyo ni San Juan, mao kana ang pulong nga atong gisaulog dinhi sa ambo. Gisaulog. Ug katong pulong nga gisgutan ni San Juan for how many thousands of years bago na tao ang pulong. Sa kasaysayan na. Pero ang Holy Mass, look at the Holy Mass. Gisaulog diri ang pulong, unya after sa pagsaulog sa pulong, walay pipila lang ka minuto, ang kaning pulong nahimong tao pag-abot na diri. Kay mo sa ulog na ta sa Liturgy of the Holy Eucharist. So, ang Liturgy of the Holy Eucharist mo ang pinakasentro sa pagsaulog sa Santos nga Misa. So, unsay mahitabo sa Liturgy of the Holy Eucharist? Offering of gifts. Tapos mahitabo diya ang ginatawag nga epiklesis. Sa inyo mga seminars, kinsay nakadungog? Nakadungog mo sa epiklesis? Ang epiklesis is mao kani ang pag-invoke sa pari sa Holy Spirit aron mo descend ang Holy Spirit alang sa mga gifts. Pero bago ana ang pari musulti. Mga igsuon pag-ampo kamo aron kini og ang inyong sakripisyo, ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Ginoo nga makagagahom sa tanan. Ang sa tubag sa mga tao, dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig sa iyang ngalan o alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok ng Santo sa Siman. Importante kay kana nga sakripisyo sa pari, sakripisyo sa katawhan, mahiusa sa sakripisyo ni Kristo sa bayon sa tinapay o bino. So mao na nga sa diha nga yan ang giampo na magsugod na ang ginatawag nga epiklesis na anata sa part sa consecration, pero bago ang consecration ilihan sa pari by virtue of his ordination kay ang pari ang iyang kamot sa pari gi-anointed nga mahimong kamot ni Kristo panahon sa pag-offer sa sakripisyo, iyang ilihan sa mga gasa unya naay ipamulong ang pari nga mahitabo ang epiklesis. Unsa ni? Ang epiklesis pag ana tapos moingon ang pari, Ginoo ipadala ang imong balaang espiritu aron sa pagsantos ni gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo nga among Ginoo. Mauna ang epiklesis, the invoking of the Holy Spirit. Sa history, kung saan nahitabo? Sa history, kay ato mang i-compare ang nahitabo og sa misa. Muna ginatawag ang misa the mystery of faith. Sinan ka? Thousands of years pa ang word, ang pulong, nahimong tao. Oh? Unya dinhi sa misa, himuon na usa ka oras nahitabo na tanan gikan sa iyang pagkapulong, unya nahimong tao ang pulong, unya nagpakamatay, nagantos, nabannaw. Mao nay mahitabo sa Santos nga misa. Gihimo na usa ka oras because the mystery of faith. Grabe ang kasaulogan sa misa. Tarog ang langit, tayog ang yuta, tayog ang kalangitan because of the Holy Mass. Misteryo kayo na. Nga ang pulong na 4,000 years wala nga gipaabot nga matao, tapos na tao pero sa misa, why thousands of years oy? Yabot lang ang pila ka isa ka oras sa ng misa, di ba? Nalit ang pulong sa ulog, tapos kalit lang na tao, tapos pagkahuman, nag-antos sa sakripisyo na banaw, tapos nag-uban na to. Nag-uban na to, because nag-communion man ta. So, asa na itabo ang pag-descend sa Holy Spirit sa history? Dito sa history, tanaw ta. Gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel, ngadto sa batan-ong dalagita. Ang maong anghel nagdala sa minsay. Ang pulong sa Dios, gidala sa anghel, unya, miadto sa kang Mama Mary. Unsa ingon sa anghel? Nakuratan si Mama Mary. Ingon si ang anghel, ayaw ka hadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Sposa ta dili kadali. Ang langit nahimuot sa kang Maria. Ang Dios nahimuot kang Maria.
Pero ni ay ni ang kung follower ni Jesus Christ, nagdumot kang Maria, naglagot kang Maria, nagsalikway kang Maria, way pagtahod kang Maria. And do you think nga iya siya ra pa sa langit? Ingon na po ta, alam na this. Di ba? So, sa diha nga si Maria, di ba ingon si Maria nga paano man ko mabuntis? Ulay man ako, wala man ako ipana. Ano sa ingon sa angel? Diha na hitabo. The Holy Spirit will descend upon you, and the power of God be upon you. Ang Holy Spirit mo kung saan kanimo magpabili ng sa Diyos kanimo. Mao to yung pag-descend sa Holy Spirit, pag yes ni Mama Mary, nga matuman ang tadinig kanako sumala sa imong pulong, ang pulong nagkaroon na og tao, unod, nahimo ng tao, nala sa tabakan ni Maria, nagapurma na gamit ang natural law sa 9 months, dito na nagsugod ka purma ang pulong. Sa misa, unsa ni tabo? Sa Epiclesis, unsa ingon sa pare, Ginoo ipadala ang imong balaang espiritu aron pag santos ni magas ginbuk ang Holy Spirit para kaning mga tinapay o binumay mong lawas tinuod ni Kristo sama sa pag-descent kang Maria dito sa iyang sabakan nga magkaroon na siya o lawas o unod ang Ginoo. History to. Pero na-repeat diri sa misa. So unsa na gitawag na siya o Epiclesis. So karon sa Epiclesis nga nahitabo, kung mangita mo milagro, Holy Mass, why makastupong sa milagro sa Holy Mass? Walay makakompare sa tibuok kalibutan sa Holy Mass. Ang Epiclesis na itabo, what is the next? Lawas na dugo ni Kristo. Lawas na ng Kristo. Buhing Kristo na. So ganun, kay buhing Kristo. Buhi na siya. Kaling buhing Kristo, pakyan. I-offer ng sakripisyo para sa pagbayad sa mga sala sa mga tao. Ngani, ananimba. Pakyan siya. Kaya natao siya, aron magpakamatay para matubos ang mga tao, makalingkawas sa kasalanan. Tangtangon ang pwersa sa yawa nga mo'y nagyud-yud sa kasalanan aron pasayloon sa amahan. Pagkamatyan sa anak. Paano siya namatay? Nga pag ulang ni-listen, pakyan na po. A mystery of faith. Kaya dito, pag-listen sa huli kay Maria, 9 months pa, niya for how many years pa, niya pag 30 katuig, 33, ayaw pa siya nag-atuban sa Maria. Pero diri, pertendali human na nag-listen, mauna si Kristo, niya pakyan na yun. Mystery of faith. Paano siya ipatay? Diri nagsugod. Sa consecration, natin ginatawag og separation of consecration. Kaning separation sa consecration of the bread and wine. Sa diyang mingo ng pari, kato di ba, mga pari, ato itong i-continue sa, gikan sa Epiclesis, hangtod na sa consecration. Ano? Ginoo ipadala ang imong balang espiritu aron pagsantos ni Megasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dahil sa inyo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Wala nay undang dia, continuous na siya. Sa tapos sa ilang panihapon mikuha siya pan ipasalamat kanimo og ipikas og gihatag ini mga og gihatag ini ngadto siya mga tinun-an og pingon. Singon. Dawatan ninyo kini og kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Ting. So on, take note nga kung mo sa aktual nga misa, kani is mauna ang pagpatay kang Jesus. Gisipalit ang consecration sa bread, and after sa consecration sa bread, consecration sa wine. Nga naman, nga nung man gisabay, wala man gisabay nga, tapos ang panihapon, may kuha siya pain, may pasalamat, may kuha siya wine, may pasalamat, wala gisabay. Nga nung gisipalit, pagyon niya, kini mao ang akong lawas. Nga itugyan alang kaninyo, pataas. Mauna na siya ang pagsiparit sa dugo ug lawas. Remember, kung ang tao musiparit na ang dugo gikan sa lawas, patay na ang tao. Munang siparit ang yang pag-consecrate. Kay mo unay pamagi ni Kristo Di ka mapot, kaya yan ang pamagi. So, pag human na nga na-consecrate na ang bread nga nahimo ng lawas ni Kristo, gi-consecrate na pod ang wine nga nahimong blood ni Jesus Christ. So, may kuha pagkatapos ni kuha siya og kalis, ipasalamat kanimo og gihatag dili ngadto siya matinunan og mingon. Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong akong dugo nga giula alang sa bag-ong testamento aron pagpasaylo sa mga sala. Buhata kini aron paghandom kanako. Pataas na pod. Automatic. Consecrated ang bread, consecrated ang wine, patay na si Jesus Christ. What happened, Brad? Nga namatay si Jesus Christ. The substance of the bread and the substance of the wine is no longer the substance of the bread and the substance of the wine. It is already the substance of body and blood of Jesus Christ. Ang nahitabo is, right kang Ginoo, no? Ang nahitabo is, dili siya transformation. Na may mga teachers dili, prefix nga transfer from gikan ani nga lugar, balhin diri nga lugar, transfer. So, transfiguration na transfer ang iyang figura. Transformation na transfer ang iyang forma. Pero dili forma, figura, dili mao nang nahitabo, but transubstantiation.
Therefore, only the substance of the bread ang nahimong substance gyud sa tinuod nga lawas ni Kristo, and only the substance of the wine ang tinuod nga nahimong substance gyud sa dugo ni Kristo. That is the miracles of our faith. So, after the consecration, ang naa sa altar is no longer bread and wine, but it is already Jesus in His whole divinity, in His whole body and blood. Jesus na diya. Siya na gyud na. Muna manluhod ganita. Kay we are worshiping Jesus nga nagsakripisyo para sa atong mga sala. Ug kang naa siya sa altar kay nagsakripisyo siya ulit alang sa atong pagpadayon sa pagpakasala. Aron padayon kanyang mabayaran sa atong mga sala. Ana ang sakripisyo sa Ginoo. So karon ang nahitabo is nahitabong power transubstantiation. And after the transubstantiation, kana bitong yun ang pari. Through him and him. Kana. Kapart na kato ganina is epiklesis. The descent of the Holy Spirit. Kani karon is anamnesis. Anamnesis means living memorial. Ang meaning sa anamnesis is living memorial. But pasabot, ang kamatayon ni Jesus Christ atong sa ulog, gi-memory, kanang gihandom. Oh, salamat Brad. Gihandom na to ang kamatayon ni Jesus Christ, pero pinakalahi nga paghandom. Example, kung mag-birthday ka, karon adlaw, gihandom nimo imong ang kamatawan. Pero wa man ka natawo pag-usab, dako naman ka. Di ba? Gihandom lang. Humana na hitabo, gihandom lang nimo. O humana ka gianak, dako na ka, gihandom lang nimo nga kanang adlaw, anak ang adlaw na tao. Pero sa anamnesis iba. Iba ang hitabo sa misa. Dili siya memorial lang. Living memorial. That is anamnesis. Kung saan pasabot sa living memorial, gihandom nato ang iyang kamatayon, pero gipatay gyud siya in reality. Nakuha ninyo? Dili siya symbolic lang. Dili sa representation lang. It is real death of Jesus Christ. So muna nga sa mga theologians o sa tuglo sa simbahan, the sacrifice of Jesus Christ 2,000 years ago dito sa Kalbaryo o kaning sakripisyo sa Holy Mass is the same sacrifice. Sa unsaon yun tudlo gid sa simbahan. Dili na akong tudlo kasi maingon ka nga kasi kayo idiyar na pwede. No, it is the teaching of the church nga ang misa usa siya ka living sacrifice of Jesus. Pangutana mo, paano, Brad? Paano mapariha? Nga si Kristo, gipatay sa Kalbaryo, giula yung dugo, dito sa misa, mapod, giula po niya yung dugo. Pero ang kalainan is term, ang pamaagi. Ang pamaagi, lahi. Ang pamaagi dito, ang pamaagi sa Kalbaryo, bloody sacrifice. Ang pamaagi sa misa, unbloody sacrifice. Pero the same sacrifice of Jesus, walay kalainan sa value. The dignity and the value of that sacrifice is the same as the value and dignity of the sacrifice of Jesus nga nahitabo dito sa Kalbaryo 2,000 years ago. That is the mystery of faith. Kuyaw na, dapat makasabot ang mga Katoliko, ana. Ang Ginoo nagsakripisyo ulit for the atonement of our sins. Mao nga, ang tanan nga makasimba. Wala na kayo pasabot gani. Nagkawala ang dignidad sa misa sa mga Kristohanon kay wala na nila nasabtan ang misa. Okay, so, epiklesis and anamnesis. Anamnesis means living memorial. Paghandom sa paghandom siyang kamatayon, pero gihandom siya nga tinuod. Nga nahitabok yun, ulit, nga siya nagpakamatay sa cross. So, kinsa napasaylo ang mga sala atong 2,000 years ago, ang mga sala sa mga tao. Daw biron, gawa pa man taadto na tao, nga nagpadayon man tapos sala karon, alam mo balik ang Ginoo mo pa lansang na pod. Dili na. In the mystery of our faith, gitukod niya ang sacrament of the Holy Eucharist para ma-continuous niya ang iyang buhat sa pagpangluwas through the power of the sacrament. Pinaagi siyang mga persona Christi nga mao mga kaparian. Ana ka powerful ang mga pari. Brad, what if kung ang pari naalulong sa bisyo ug mortal sin, unya nagmisa, dili ba ni maka-epekto sa misa? Never na di yun sa matandong. Ang pari personal niya sa iyang tawhanon, pero ang iyahang pagkapari ng otoridad wa naman sahan kay ang sakramento efficacious. Magadulot siya, wala nang depende sa minister. So, unsa ka makasala ang pari, sa ngalan nga valid siya nga pari, valid talaga ang misa, valid ang transubstantiation, anamnesis na hitabo, periklesis na hitabo, o epiklesis na hitabo, anak ka powerful ang authority ni Kristo nga gibilin siyang simbahan. Never sa tibuok, hundred of thousands ka mga Christians in the nation kung doon naman, walay makatumbas, walay makakonfer sa gahom ni Kristo nga naa siyang simbahan lamang. Amen. So ang mahitabo, patay na si Kristo. Sa ato ba, Brad, ang inyong kikalawat, patay na. Nagay yung mga panguntaan ko, yung nyawa, kung tubi-tubi. So, kamo, kaya yung kikalawat, patay na, kaya patay si Kristo. Oy, the mystery of faith. Si Kristo namatay, si Kristo nagbanhaw.
Si Kristo mo balik gani. So paano siya nabanhaw, Brad? Asa diha siya nabanhaw? Kabantay mo bago mo kalawat ang pari. Yan isa, magkuha siya gamay sa blessed host, tapos i-mix niya sa wine. The mingling sa wine o sa bread, mauna ang resurrection of Jesus Christ. After ana mo, kalawat na ang pari, kay buhing Kristo na ang iyang gi-communion, o musunod pagkalawat ang mga tao nga buhing Kristo. Nya brad, kay ang pari nag-wine o nya nag-bread niya ang mga tao nga nung bread raman. Ang pari as persona Christi, gisuon lang niya kung unsay gihimo ni Kristo, nga mikalawat si Kristo lawas ug dugo. Wine ug bread. Apil ang iyang mga apostoles. Pero ang mga tao, ang mga apostoles kasi mga pari. Ang mga tao, dili katamo kalawat sa wine. Nga naman, ang buhing Kristo, ang tinapay tungod kay buhing Kristo, di man patay Kristo nga may dugo, naladiya ang dugo. Kay buhi man ng Kristo atong ikalawat. Nabanhang Kristo man. Amen? Sumo na ang Holy Eucharist. Paano natin i-connect sa spiritual warfare? Si Jesus Christ nagpakamatay aron gipakamatyan niya ang atong murag say tawag ana. Murag gibayad niya ba sa yawa ba? Bayaran ko ng dugo. Ako una sila. Nakuha sila nimo, then akong dugo ang ibayad para makuha ko sila pagbalik. So ang tanan ng limba mga makasala. Kung nagi tinuod yan ng limba, way mortal sin ba? Naka-communion, naka-confess, naka-communion. Tapos pag abot sa highway, nabanggaan sa ice cream, patay. Nabanggaan sa ice cream, patay. Ito siya sa, posible ita kayo, posible, ang merit sa misa, di mo magtugad ang perfect because it is the action of Jesus Christ. Perfect ang misa. Bisan gihimo siya sa mga imperfect nga mga tao, but si Kristo naa sa ilang imperfect nga mga buhat para ang ilang mga buhat mahimong perfect. Then automatic ang tao nga naka misa after sa Holy Mass unya natigbak, posibleng walay iyahang sangitan. Dire-diretso siya sa gingharian samahan. Dawat man siya sa mga sakramento. Why, Brad? Nga naman. Nga makasala man. Yes, makasala. Pero remember, napasaylo ang sala. After penitential rite, 9 general absolution gihimo pare, pasaylo ang sala. Unya, Brad, ang silot. Ay, ang silot. Atonement. Sa pagpakamatay ni Kristo sa bayon sa tinapay Pino, gibayaran ang atong sala. So therefore, kung sa pagsala yung bayaran, after siyang pagsimba, wa bayro nun. Busa ang makapatarog yun, ang advice nga ang mga tao nga na purgatorio or atong mga patay, kailangan natong pamisahan talaga. Kay ang makapatandog nila, ang isa ka pamisahan, walay katumbas sa 100,000 nga mga nobina. Mga sa tagtrip na friend, in the name of Father,